Sa gitna ng isyu ng umunoy korupsyon sa LTFRB, bumuwelta na si Transportation Secretary Jaime Bautista sa mga taong nagsasabing may kinalaman siya rito. Dinipensahan naman ng kalihim ang kahalagahan ng modernization program. Si Luisa Erispe sa sentro ng Balita Live. Audrey, habang may umiiral nga na issue hinggil sa umano'y korupsyon sa mga dating opisyal at tauhan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board, hindi naman palalagpasin ni Department of Transportation Secretary Jaime Bautista ang mga umano'y nag-aakusa sa kanya na may kinalaman siya dito nga sa nangyayaring issue sa LTFRB. Dalawang cyber libel complaints ang personal na inihain ni DOTR Secretary Bautista dito sa Department of Justice ngayong araw. Ito ay laban kay Manibela Chairman Marval Buena at journalist na si Ira Panganiban. Sabi ni Bautista, inakusahan umano siya na sangkot siya sa korupsyon. Marami silang accusations, no, na ako daw ay tumanggap ng pera, no, suhol, no, which hindi naman totoo. Kaya gusto ko lang protektahan yung aking pangalan na inalagaan ko for almost 45 years. Matatandaan na nag-ugat ang kasong ito sa isyu ng umano'y lagayan scheme na ibinulgar ng dating tauhan sa LTFRB na si Jeff Tumbado. Pero dahil nilinaw na anya mismo ni Tumbado kay Bautista na wala siyang sinabi na sangkot ang kalihim sa umano'y pagtanggap ng pera, hindi ito kasama sa nasampahan ng reklamo. Gayunpaman, tuloy-tuloy anya ang internal investigation ng DOTR sa mga naunang alegasyon ni Tumbado laban kay suspended LTFRB Chief Teofilo Guadis III. Yung kaso ni Tumbado, pinag-uubayan na namin yan sa NBI. Although meron kaming internal investigation tungkol naman kay Chairman Guadis at kay Tumbado rin. Samantala, nang tanungin naman ang kalihim, anong masasabi niya sa mga nananawagan na bumaba na siya sa kanyang pwesto dahil nga sa kaliwat ka ng issue, kabilang na ang PUV Modernization Program na inaalmahan ng grupong Manibela at pinaghugutan pa ng malawakang transport strike kahapon. Nakangiti lang itong sinagot ni Bautista at muli niyang binigyan diin ang kahalagahan ng modernization program. Bakit ko naman papatulan yung request ni Balbuena, no? Napaka-irresponsabling transport leader niyan. Kaya nga nag-file ako ng kaso against him. Napaka-importante na mag-improve na sana yung ating public utility vehicle system dito sa Pilipinas, no? Kailangan po natin na ma-implement na ito. I-phase out po natin yan ng dahan-dahan, no? Ang gobyerno naman tumutulong sa ating mga operators, no? Tinutulungan natin silang magkaroon ng loan from Land Bank, BBP, and other private commercial banks at nagbibigay tayo ng tinatawag na equity subsidy. Audrey, tinanong nga din kanina si Bautista kung ano yung masasabi niya kung sakaling may mga kritiko na magtanong o bakit nga ba siya nagsampa ng ganitong klase ng reklamo dito sa Department of Justice. Ang sinabi niya na lang ay hintayin na lang yung paggulong ng investigasyon ng DOJ. Samantala ang DOJ naman ay sinabi na gugulong na nga itong reklamong inihain ni Bautista at magkakaroon dito ng preliminary investigation. Samantala Audrey, kanina ay tinanong naman natin ang panig ni Ira Panganiban, ng journalist na si Ira Panganiban, pero hanggang sa ngayon ay wala pa siyang komento. Pero ang transport group na Manibela na chairman na si Marval Buena ay sumagot at sinabi niya na handa siyang lumahok o dumalo dito nga sa magiging investigasyon at sinabi niya na umano'y harassment at abuse of power ang pagsasampa ng reklamo ni Bautista. Audrey. Okay, Luisa, may binanggit ba ang kalihim kung kailan ilalabas itong resulta ng investigasyon patungkol sa alleged corruption sa LTFRB? Audrey, sa ngayon ay wala pa silang nabanggit na target kung kailan nga nila ito ilalabas. At ayaw din naman nilang i-preempt kung ano nga yung sa ngayon ay mga nakuha nilang mga ebidensya o ano man ang takbo ng investigasyon. Pero sinabi ni DOTR Secretary Bautista na sa ngayon ay umuusad na at meron na silang mga nakikitang paunang mga lumalabas nga dito sa ginagawa nilang investigasyon. Audrey. Maraming salamat, Luisa Erispe.